Pagpalang araw sa inyo kapatid. Salamat sa oras na binigay nyo sa akin. Ah, Kayo ba ay dumadaan din sa sitwasyon na feeling nyo na wala na kayong pag-asa, or palagi na lang puro problema yung dumarating sa buhay nyo? Particularly pagdating sa pinansyal. Minsan na iisip din yun na ganito ba talaga ang buhay? Talaga bang puro problema na lang? At ano ba ang aking kailangan gawin para talagang maintindihan ko kung ano ba yung kapalaran naghihintay sa atin dito sa mundo? So kapatid, ako po, marami na rin pinagdaanan na iba't ibang uri ng problema, pero dahil sa paniniwala ko na lahat tayo dito sa mundo ay may purpose, kaya po tayo nandito. So ako ay nandito dito para magbahagi lang ng ibang mga karanasan ko, at gusto ko lang din po magbigay ng lakas ng loob, lalo na doon sa mga nahihirapan na sa buhay, na so medyo nawawala ng pag-asa. Ngayon, i-share ko lang po isang salita na talata na nasa Biblia patungkol sa pangako ng Panginoon Diyos sa atin, kung saan ba talaga tayo pupunta. Ngayon, sabi dito sa John 3:16, sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. May pangako po pala ang Panginoon Diyos sa atin. Basta tatanggapin po natin siya at buong puso natin siyang paglilingkuran, meron po pala naghihintay sa ating buhay na walang hanggan. So tayo naman po yung makasalanan dahil may minana po tayong kasalanan sa ating mga ninuno na si Eva at Adan. So kaya tayo yung namamatay. So nagtataka, kahit nga ako nung bata pa, nung naintindihan ko ba't kaya ang tao namamatay. So nung naintindihan ko rin yung katuruan ng Biblia na dahil din sa ating minanang kasalanan mula sa ating mga ninuno na si Eva at Adan, kaya pala tayo nagkaroon ng kamatayan dahil sa kanila. So ngayon, gusto ko rin basahin sa inyo itong talata na sumusuporta dito sa John 3:16. Ito naman po yung nandito sa John din sa po. Wala na po. Kapitulo 8. Kaya sa mga nagnanais na hihirapan na sa buhay, feeling nila nadidesperado na sila, huwag po kayong mag-alala. Ang totoong buhay po ay wala dito. Nabubuhay lang tayo dito para matesting tayo ng Panginoon kung tayo ba'y magiging karapat-dapat sa Kanya, sa inihanda niya talaga na mas magandang buhay para sa atin, kung yun ay buhay na walang hanggan. Kaya sabi dito sa unang Juan 3:25, at ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. So maniwala lang po tayo, basta tanggapin natin ang Panginoon natin na personal natin tagapagligtas, at sumunod po tayo kung ano man yung kalooban na itinuturo ng Biblia na dapat natin sundin. Magkakaroon po tayo ng katiyakan na tayo mabubuhay magmuli, at mapapasama po tayo sa Kanya
sa eternal life. Yun na yung buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan, kung ikaw ay nagdadoubt at naguguluhan, lumapit lang po tayo sa Panginoon. Magdasal po tayo palagi, humingi tayo ng guide, at tayo po ay magbasa ng Bible. Hanggat may pagkakataon tayo magbasa po tayo. Tapos pag mayroon po sa atin na meron po kayo mapupuntahan dyan na maaari nyo makausap, na maaari magbigay sa inyo ng Bible study, mag-Bible study po tayo. Kaya salamat po muli sa inyo sa maiksing oras na ibinahagi nyo sa akin, at salamat muli, at magkita-kita po ulit tayo sa panibago kong isi-share na mensahe mula sa ating Panginoon. Salamat muli sa inyong panonood, at kung nagustuhan yung video ko, paki-like na lang po at share na rin. Follow nyo na rin ako for more video pa. Thank you sa panonood po, at pagpalain po tayong lahat, and God bless you all.